DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na po kayo? At saan pong panig ng mundo kayo naroroon? Samahan niyo ako hanggang maming alas 6 na umaga sa isa pang edisyon ng Magandang Umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Yan po ang ating mga DZRH News FM nationwide. Ngayon po ay Miyerkules, kabilis ng panahon, ikalabinsyam na ng Hunyo 2024. Sa detalye ng ating mga balita, sinuspende ng Department of Science and Technology ang pagbibigay ng araw-araw na report sa heat index. Makaraang bumaba na ang bilang ng mga lugar na nakakaranas ng dangerous sa mapanganib na antas ng damang init ng panahon ngayong tag-ulan. Ginawa ng Pag-asa ang desisyon kasunod ng pagkakaroon ng mga pagulan, pagulog at pagidlat sa maraming lugar. Kasama na ang pagtatapos ng El Niño phenomenon bilang dahilan ng pagsuspende ng Daily Heat Index Report. Ngayon rainy season na nga naman. Kaya sabi ho ng Pag-asa, mahalagang mag-focus sila sa pagbibigay ng accurate at napapanahong impormasyon na may kinalaman sa mga panganib at potensyal na epekto na may kaugnayan sa pagulan. Ayon pa rin sa Pag-asa, magpapatuloy sa March 1, 2025 na ang kanilang daily monitoring sa heat index at pagpapalabas ng forecast dito. Samantala, sa pambihirang pagkakataon naman, hinatulang makulong na dahil sa pagiging guilty ang 4 na pulis sa pagpatay sa isang mag-ama sa Caloocan City sa kasagsagan ng Duterte War on Drugs noong 2016. Hanggang 10 taong kulong ang hatol ni Caloocan City RTC Branch 121 Judge Maria Rowena Biolago Alejandria kina Virgilio Cervantes, Arnel de Guzman, Johnston Alacre at Artemio Sagaros dahil sa homicide. Pinagmabayad din sila ng tig 400,000 pesos na danyo sa pamilya ng mga biktima na sina Luis Bonifacio na nooy 45 anyos at sa 19 anyos na anak nitong si Gabriel. Sa official record, pinasok ng mga pulis ang bahay ng mga biktima bilang bahagi ng Oplan Tokhang noong Setyembre 15 ng 2016. Kwento ng may bahay ni Bonifacio na si Mary Ann, lumuhod, nagmakaawa ang kanyang mister sa mga pulis habang nakatutok ang mga baril sa kanyang ulo. Inaladkan umano sa kalsada ang kanyang anak at sumigaw ang mga pulis na nanlalaban bago binaril ang binatilyo. 8 tauhan naman ng Philippine Navy ang sinasabing sugatan bilang ang isang naputulan pa ng daliri sa isa na namang panibagong agresibong hakbang ng China sa mga sundalong Pilipinong nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong Lunes. Batay sa ulat, kinumpis ka rin ng China Coast Guard ang nasa 8 armas ng mga Pilipinong sundalo. Nabutas ang Regent Hall inflatable boat ng Pilipinas at gayon din ang 4 na RPH RHIBs na kinuha ng China Coast Guard. Parehong ulat, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na nag-deploy sila ng 6 na sasakyang pandagat mula sa iba't ibang entry points para sa resupply mission, ngunit hindi nakarating sa Ayungin Shoal dahil sa agresibong aksyon ng China Coast Guard. Kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang panibago na namang hakbang ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon sa hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner, walang karapatan ng China Coast Guard na manghimasok sa lehitimong operasyong militar o manira ng kagamitan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa.
Ganito Bronner, walang pakundang ang hakbang na ito ay lantarang paglabag sa international maritime law, sa soberanya ng Pilipinas at sa ating sovereign rights. Una nang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines sa may mga tauhan nga ng Philippine Navy na malubhang nasugatan ng banggain ng China Coast Guard ang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Iminungkahi naman ni Senator Francis Tolentino na magsama ng International Committee of the Red Cross sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Kasunod dito ng panibagong giniaan ng mga barko ng Pilipinas at China sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, dapat maghain ng panibagong kaso ang Pilipinas sa International Tribunal on the Law of the Sea laban sa ginawang starvation ng China sa pagharang sa mga resupply mission. O kahit pa ni Tolentino para mapatunayan na form of starvation ang ginagawa ng China, dapat magsama na tayo ng international vessel ng Red Cross. Sa pamamagitan na nito, makikilala ang ating pagsusupply bilang humanitarian aid na kapag hinarang pa ay masasakdal na ang China sa pandaigdigang paglilitis. Pag dinala po yun doon, ang ibig sabihin, humanitarian aid talaga yung binibigay na natin ngayon. Pagka naman binangga pa nila yung isang IRC vessel na may cross na pula, ay palagay ko, iba na pong usapan yun. Ay kalaban na nila lahat kasi ang nagde-deliver na ay International Red Cross. Ngayon ko lang po ito binabanggit lakay, napakahalaga po nito for consideration of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy. Pero papasok lamang sa eksena ang International Red Cross kung may nagaganap ng gyera. Ito naman ang sinabi sa DZRH at sa radyo natin ng International Affairs Analyst na si Renato De Castro ukol sa rekomendasyon ni Senator Tolentino ng paghingi ng tulong sa IRC kasunod ng pagharang ng China sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Para kay De Castro, hindi pa naman gyera ang nangyayari sa pinag-aagawang teritoryo. Sakali man, hindi rin na niya maaari na ang Pilipinas lamang ang supply nito dahil tila kumakampi ito sa Pilipinas bagay na taliwan sa kanilang panuntunan na pagiging impartial at neutral organization. Usually pumapasa nga kung may actual na gera. Okay. Wala pa naman ho talagang actual na gera eh. Opo. Oo, katulad no, binention ni Senator Tolentino, Second World War. Pero yung yung sitwasyon ng Second World War kesa ngayon. At least yung panahon ho noon, yung Red Cross was involved in certain humanitarian actions. Like for example, nagdadala ho ng mga supplies sa mga prisoners of war for both sides. No? So, ganun ho yung elemento kasi hanggat maaari, ayaw rin ma-involve ang International Red Cross. It will have to make side, no? Kasi pagdating issue, pag nag-deliver ng supplies doon sa ating mga kasandaluan, of course, it's subject to, I will use the term, a blockaded siege. So, this Red Cross seems to be taking a side. Ayon sa international allies, mas mainam na humingi na lamang tayo ng tulong sa mga kalyado nating bansa gaya ng Amerika, Japan at iba pa. The best, actor to approach is no less than, of course, than our treaty ally, the United States. Kaya nga ho tayo may mutual defense treaty eh. Okay. And of course, talagang pag tumulong sa ating ally, and of course, the United States has been very open, yung mga statement to. May statement ni Ambassador Mary Kay, na sinasabi niya openly, we support our ally. Tapos yung the Pentagon, sinabi na we support our ally. So, ayun na. I think that's the best party to approach, our treaty ally, to consult, and our other security partners. Okay. Like Japan, Australia, no? Dito na magkakasubukan kung yan ay puro rhetorics. Kung yan po ay puro kwento-kwento lang. O talagang gagawin ho nila na kapag tayo ho medyo inargabyado ng husto ng China, manghihimasok na sila. Sabi nga ng presidente, di ba? Isang daliri lamang ang masaktan. Ibang bagay na yan. Ay dito magkakasubukan. Tiniyak naman ng University of the Philippines President Angelo Jimenez ang kaligtasan ng mga UP researcher na ipinadala sa West Philippine Sea sa gitna ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon kay Jimenez, merong safety protocol sa lugar para tiyakin na ligtas ang mga ito at hindi madadamay sa sigalot sa pagitan ng Coast Guard ng China at ng Pilipinas. Sinabi pa ng opisyal na nanatili ang kaligtasan pa rin ng civilian researcher ang kanilang pangunahing inaalala. Hindi isasakripisyo ng pamantasan ng sino man sa mga ito kung makakaramdam ng banta sa pagsasagawa ng kanilang misyon. Bukod sa pananaliksik, isinusulong din ng universidad ang Blue Economy kung saan gagamitin ang karagatan para sa kabuhayan.
Siniguro din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi makakaapekto sa produksyon ng isda ang no trespassing policy ng China sa West Philippine Sea. Paliwanag ni BIPAR spokesman Nazario Briguera, una sa lahat ay hindi naman kinikilala ng Pilipinas ang polisiya ng Beijing sa loob ng ating exclusive economic zone. Sinabi pa ni Briguera na wala rin silang natatanggap na report na may inarestong Pinoy sa inaangking teritoryo ng China. 6 hanggang 7% ang ambag ng West Philippine Sea sa kabuuang fishery sector ng Pilipinas at halos 400,000 mangingisda ang nakikinabang sa bahaging yun ng karagatan. Samantala, nakasungkit naman ng pangako ang Congressional Delegation ng Pilipinas na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez mula sa mga opisyal ng Japanese Parliament. Nakukuha ang Japan ng dagdag ng mga Pilipinong manggagawa sa mga kritikal na sektor gaya ng elderly care. Ang pangako ay nakuha sa isinagawang high-level discussion kasama ang National Diet of Japan Speaker na si Pokoshiro Nokaga at Vice Speaker Banri Keida sa Tokyo Parliamentary Building nitong Martes. Sa naturang pagpupulong, kinilala ni Vice Speaker Keida ang mga hamong kinakaharap ng Japan at ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipino. Sinabi naman ni Speaker Romualdez ang potensyal na mapalakas pa ang kooperasyon ng dalawang bansa. Makatutulong din naman ito pang magkaroon ng bagong kaalaman ng mga Pilipino sa larangan ng teknolohiya na meron ang Japan. Ay, teka nga pala, may paalala po si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa mga residente na sumunod sa itinatakdang veterinary quarantine protocol sa lalawigan ng Cotabato. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng bawat alagang hayop at produksyon ng agricultural goods sa lalawigan ng Cotabato. Ayon kay Governor Lala, habang pinapanatili ang estado ng Cotabato bilang ASF-free province, nagdulot naman ang pagbabagong panahon na matinding hamon ang pagtiyak na mabuting kalusugan ng mga alagang hayop sa probinsya. Kabilang sa paalala sa mga taga-Cotabato, ang regular na pagbabantay sa mga alagang hayop para sa anumang senyales ng sakit o pagkabalisa at agarang kumilos kung kinakailangan upang maiwasan ang isyu ng kalusugan ng mga ito katulad nga ng ASF. Maging alerto sa lahat ng mga panahon, lalo na sa mga impormasyong may kinalaman sa nabanggit na kampanya. Makipagtulungan sa mga ASF Border Control Checkpoint at sumunod sa mga lituntunang ipinatutupad ng Veterinary Quarantine Service Center. Sinabi pa ni Governor Lala, ngayong panahon ng tagulan, tiyaking mas nasa ligtas na lugar ang mga alagang hayop at may malakas na immune system sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pag-aalaga, kabilang na ang maayos na masisilungan, sapat na pagkain, bitamina at gamot. Sa totoo lang, sa dami ho ng mga probinsyang pinuntahan ko, nag-iikot ho tayo kuminsan, tanging North Cotabato lamang ho may pinaiiral na border protocol para po sa African swine fever. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, ano yan mga misis? Aba, si Bunso ba pag-uwi sa, laundry day pala tayo. Laundry day today! Kunoto ka ba kapag makapit, badikita at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang Southcon sa Pride? Isa at worry-free naman laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate, modern 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Mamalengke muna tayo nasa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque, si Noche Cacas. Noche, good morning! Tayong buntag, kaya nga Angel, mga nanay at tatay, narito na ang presyo sa ilang basic needs sa pamilyang bayan ng Bagong Paranaque ngayong Wednesday morning. Manok 190 ang kilo, ang liempo naman 380, ang kasim 330, ang baka naman 480 ang kilo. Yung large size naman o yung big size ng tilapia o yung bangus 240 ang kilo, yung tilapia naman 150, ang galunggong 240, patatas 160 ang kilo, repolyo 100, kalabasa 90, ang sayote 80, ang palaya 120, ang luya 250 ang kilo, kalamansi 120, ang sibuyas pula 90, talong 100, at ang carrots 110 ang kilo. Sa asukal naman, yung refined sugar, yung kulay puti, yung puting asukal 90 pesos ang kilo, habang ang brown at sugar nasa 80 ang kilo. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilhin ngayong Wednesday morning dito sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque.
Mula sa kanalan sa Pilipinas sa DCRA. Ako si Nasir tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Noche. Samantala, napag-uusapan na lang din po ang sektor ng pagsasaka. Muli, pinapaalala ho natin sa mga photography enthusiasts natin. Aba, may hanggang July 31 hanggang July 31 na lamang po ang pagpapadala ng inyong mga entries. Para po sa Pagcor Photo Contest 2024 na ang tema ay Harvest Time, pagkilala, pagsaludo at pagbibigay parangal sa mga magsasaka, mga mangingisda at pang nasa sektor ng agrikultura na sumisiguro ng ating food security. Libre po yung pagpaparehistro sa online registration ng Pagcor Photo Contest 2024. Yan po ay sa www.pagcor.ph/Photocon 2024. Aba, humabol na ho kayo dahil 2.23 million pesos ang total prizes na ipamumudbod ni Chairman at CEO Altenco para sa Pagcor Photo Contest 2024 na sa ngayon pa lamang 32.7% nang itinaas kumpara noong 2023. Yan po yung mga bilang ng mga entries. Ayan, 8 ang pipiliing grand prize winner na tatanggap ng tig 100,000 pesos para po yan sa conventional category o mga larawang kuhas ang gamit ang conventional camera. 8 din ang magwawagi sa mobile category o mga larawang kuha naman ng mobile device ninyo. Tatanggap yan ng 50,000 pesos. 50,000 pesos din ang matatanggap ng mga mananalo. 8 din sa drone category o mga larawang kuha ng drone camera. 50,000 pesos din po ang mapapanalunan. Muli, ang ating po paalala, ang deadline July 31 na. Samantala, 3-minute response time ng kapulisan mahigpit na ipatutupad sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Siter mula sa Action Radio Davao. Jun, good morning. Binisita ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang bagong Regional Director ng Police Region Office 11, ang Davao City Police Office para utusan ng kapulisan na ipatupad ang 3 minutong response time kung 3MRT. Ang nasabing implementasyon ay para mapadali ang pagtugon ng otoridad lalo na sa panahon sa kriminalidad. Kung matatandaan, si Brigadier General Torre, opisyal nang umupo sa pwesto noong linggo bilang kapalit ng sinibak na dating PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Aligre Martinez. Sa panahon ng Assumption of Office Ceremony ni Police Brigadier General Torre III, nangako ito na mas bibigyan niya ng pansin ang misyon ng PNP, partikular na ang pagpapatupad ng 3 minutong response time kung 3MRT. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! 22 minutos sa Manmalabay, ang alas 4 sa buntag. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Digos City. At sa mga taga Davao del Norte, magandang umaga po sa inyo. Sa unang pagkakataon, inupakan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang kumpare niya at kilalang malapit sa kanyang ama na si dating Pangulong Digong Duterte na si Senator Bongo. Sa maisog rally sa Angeles City sa Pampanga noong Lunes, sinabi ni Mayor Baste na kung alang-laman daw niya na hindi titindig at magsasalita si Senator Go para sa mga Dabawenyo, hindi na lang daw sana niya ito sinuportahan noong nakaraang eleksyon. Sinabi pa ni Mayor Duterte, may oras pa raw si Senator Go para i-redeem ang kanyang sarili, ipakita ang pagmamahal sa bansa kaysa sa pagmamahal sa sarili. Nang tanungin si Mayor Baste kung sa tingin ito ay iniwan na ni Senator Go ang dating Pangulong Digong, posible raw dahil wala umanong nakakaalam kung anong susunod na mangyayari pagdating sa politika. Bilang reaksyon naman, sinabi ni Senator Bongo na naiintindihan niya ang saloobin ni Mayor Baste. Ayon kay Senator Go, matagal na rin siyang nagsilbi ng tapat sa dating Pangulong Digong at halos kalahati nga ng kanyang buhay iniukol niya rito at hanggang sa ngayon ay patuloy siyang tutulong na sa kanyang personal na kapasidad dahil sa commitment nito pagdating sa dating Pangulo at sabi niya hindi niya ito pababayaan. Sinabi pa ni Senator Go na may oras para sa lahat at sa ngayon ay pagsaserbisyo muna ang kanyang inuuna. Hayag pa ng Senador, ako'y patuloy na magsaserbisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Duterte. Kaya't sabi niya, uunahin niya palagi ang pagsaserbisyo, pagmamalasakit at pagmahal sa kapwa nang higit sa aking sarili. Tulad din daw ng tanging bilin ni dating Pangulong Digong
Unahin mo ang kapakanan ng iyong kapwa Pilipino, lalo nang mahihirap at walang-wala, at hindi ka magkakamali. Sa panghuli, sinabi pa ng senador na mahal niya ang kapwa Pilipino higit pa sa sarili, kaya't patuloy ang kanyang pagmamalasakit sa kapwa. Nagbitiw na si Palawan Representative Jose Pepito Alvarez bilang Pangulo naman ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na nating pinamumuluan ni Mayor Digong. May petsang June 10, 2024, sinabi ni Alvarez sa letter of resignation, personal ang dahilan kung bakit nagbitiw sa partido. Matatandang inuga ang PDP ng mass resignation itong mga nakalipas na linggo kung saan 6 na pong Negros officials ang kumalas. Pinanunsyo rin ni Cebu Governor Gwen Garcia ang pagbibitiw sa PDP dahil sa alitan nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na party stalwart. Hay, ang politika nga naman. Pick up na hulog sa bangin na may higit 100 metro ang lalim sa Maliko sa Nicolas, Pangasinan. 2 sakay himalang nakaligtas. Tali na balita mula kay Freddy Pajardo. RH38, Masantosya, Kabasan, Itsuka Emin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Nagpagulong-gulong sa dalisdis ng bundok ang pick-up na minamaniho ni Ryan Michael Garing, 27 anyos, sakay si Darwin Diego, 50 anyos, parehong arkitek at mga residente ng Barangay Batal, Santiago City, Isabela. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain George Banayos Jr., alas 8 ng umaga, binabagtas ng nasabing sasakyan ang pababang bahagi ng sigsag sa Villa Verde Road sa Barangay Maliko, San Nicolas, nang antokin umano ang driver sanhi ng pagbangga nito sa steel railings at nagpagulong-gulong pababa na umabot sa higit 100 metrong lalim ng dalisdis ng bundok. Agad nagsagawa ng rescue operation ng MDRRMO sa pamumuno ni Mr. Shalom Balulong kasama ang PNP, Bureau of Protection, Philippine Army, CAFGO at mga barangay official at dinala sa Eastern District Hospital sa bayan ng Tayug ang mga biktima para bigyang lunas ang mga tinamo nilang injury. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga Hayward, California, mga misis. Ay may araw ba si Monso pag-uwi galing na eskwela? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy pawis sa amoy araw. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable and Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Mahiwagang tunog. 2,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Yung isang item na ginamit dyan ay pwedeng gulong-gulungan natin. Ayan na. Nakikita sa mga opisina, sa mga bahay, sa mga hotel. Basta, kaya lang, pagkatapos mong magpagulong-gulong dyan, mag-shield bath soap ka naman, mag-shower ka, para hindi mo makuha yung mga mikrobyong nakadikit sa iyong katawan. Ayan, ha? Yan ho ang ating clue ngayong araw na ito. Pag sinabi ko kung ano yun, ang dali-dali ho ninyo makukuha, ha? Ugaling-ugali pa naman ng mga bata yan, ha? Kaya dapat, pagkatapos yung maglaro dyan o pagkatapos yung magpagulong-gulong dyan, kailangan mag-shield bath soap. Ang inyong pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pero wag ho kalimutan, ha, kung sasali ho kayo online, kinakailangan meron po tayong sharer badge. Klaro! Magandang umaga, Pilipinas! 27 anyos na suspect na gumahasa sa isang 15 anyos na estudyante sinampahan ng kaso sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sinampahan na ng kaso ang 27 anyos na lalaki na inireklamo ito hinggil sa panggagasa umano sa 15 anyos na kanyang naging biktima sa barangay Umboy, Abukay, Bataan. Ang suspect na sinampahan ng kasong rape RA 7610 sa Bataan Provincial Prosecutor Office kahapon ay kinilala ito sa alias El Jan, 27 anyos na kapitbahay ito mismo ng 15 anyos na kanyang biktima. Sa dalawang pahina na salaysay ng biktima na isinumiti sa Bataan Provincial Prosecutor Office madaling araw ng June 17
alas 6 ng umaga, natutulog siya nang maramdaman umano niyang may dumagan sa kanyang katawan. Sisigaw sana siya pero pinasakan ang kanyang bibig ng daliri habang sinasakal at tinakpan ng kumot ang kanyang mukha at itinali hanggang sa tuluyan na umano itong nagahasa. Sinabi ni Abukay Chief of Police Captain Buslig sa DCRH News na itinao ng suspect ang pagpasok sa bahay ng biktima nang makitang pumasok na sa trabaho ang ina nitong biktima. Maring itinanggi naman ito ng suspect nang makapanayam ng DCRH News. Panawagan ng PNP sa lahat ng may mga anak na babae na laging babantayan ang kanilang mga anak, lalo pa pag may kasamang ibang lalaki na anak sa kanilang mga bahay. Huwag magtitiwala basta-basta dahil ang mga rapist walang sinasanto kahit na ito kanilang anak, lolo, kapatid, pinsan, tiyuhin o kadugo o kaya ay kapitbahay, dahil ang pang-aabuso ay madalas nagaganap ito sa loob mismo ng mga tahanan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Ay, sus, may nakakalungkot yan gano'n. Kaya mahirap kung magkatiwala kung kani-kanino. Kahit ho ka mag-anak, ha? At pero pwede ho kayong magtiwala sa Family Alcohol. Panlaban ho sa mikrobyo sa manang lakad ho ninyo ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magpaon ng Family Alcohol. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede ho ninyong pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man nun yung gamitin, no problem. Hindi po manuno yung inyong makamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improvement Cologne, ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Karagdagang kasundaluhan sa Eastern Visayas, target na ipatupad para mapanatili ang insurgency-free ng rehiyon. Ayon ito sa Philippine Army, detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga. Karagdagan na kasundaluhan na pinadala sa Eastern Visayas na karating na. Pahayag ito ni 8th Infantry Division Philippine Army spokesperson Captain Jefferson Mariano sa isang panayam. Ang 8th Infantry Division ng Philippine Army ay sinalubong ang 1st Howitzer Platoon Bravo Battery, 7th Field Artillery Battalion Philippine Army mula sa Davao. Ang pagdating ng kasundaluhan, mapapalakas pang kampanya laban sa NPA at para sa usaping pangkapayapaan sa Eastern Visayas, at patatapos na ang pakikipaglaban sa insurgency sa Riyon 8. Mula sa Aksyon Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa agbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Jimmy. Samantala, camp transformation ng isang MILF community sa Bunay, Lanao del Norte, sisimula na. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, kayang Angel. Sa ilalim ng programang Bangsamoro Camps Transformation Project o itong BCTP, nagsisimula na rin ang pagpapatayo ng ilang infra projects sa ilang MILF communities na kasalukuyan ang tinatransform bilang mga mauunlad na pamayanan ng Bangsamoro dito sa Mindanao. Kabilang dito ang isinasagawang groundbreaking ceremony sa Barangay Pindulunan, Munay, Lanao del Norte, kung saan magkatuwang ang pamunuan ng 44th IB Philippine Army, ang Community and Family Services International o FSI, Bangsamoro Development Agency o BDA, Joint Task Force Camp Transformation o itong JTFCT at local government units. Layunin ng proyekto ay ang masimulan ang mga makabuluhang proyekto mag-aakyat sa mga kaunlaran sa mga Moro communities bilang suporta sa peace initiatives. Ang MILF camps na kasalukuyang sumasailalim sa Transformation Initiative ng Annex on Normalization of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB ay ang Camp Abubakar, Camp Omar, Camp Rajamuda, Camp Badre, Camp Bushra at Camp Bilal. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. At alam ba ninyong hindi lamang ho sa larangan ng peace and order nagpapalakas ngayon ang Mindanao? Katunayan, inimbitahan pa ni Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza Talino
Si De La Salle University Green Archer Head Coach Topex Robinson sa paghahanda ng probinsya sa pagbabalik ng sports clinic. Ayon kay Goblala, nagbabahagi si Coach Robinson ng kanyang mga kasanayan sa basketball sa ilalim ng inaugural coaches training ng Kapitolyo na nagsimula na kahapon. Sa naturang aktibidad, nagkaroon ng pagkakataong magsanay ang mga coach ng iba't ibang munisipyo ng lalawigan upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa basketball na magagamit ang mga ito sa pagbabahagi sa mga batang manlalaro na larahok sa sports clinic. Sa pagbisita ng mga panauhin sa tanggapan ni Governor Mendoza, nabanggit nito kung gaano kaseryoso ang kanyang pamunuan sa pagpapaingting ng Sports for All program upang maisulong ang pagkakaisa, pagkakaibigan at mailayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Personal namang binisita ng gobernadora ang ginanap na aktibidad sa Provincial Gymnasium sa Amas, Kinapawan City sa pagtatapos na magtatapos din ngayong araw na ito. Kaya sa grupo po nila De La Salle University Green Archer Coach Topex Robinson, maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa kaligtasan ng Mindanao. Maganda umaga, Pilipinas! Kung sa mga nag-aagam-agam na mga kababayan natin dyan sa ibaing dagat, eto ho, patunay ho na gumaganda ho situation dyan ho sa maraming probinsya ng Mindanao, lalong-lalo na sa North Cotabato na malapit na pong magkaroon ng Fruit Festival. Ayan, August. Tig-anin na ho ng rambutan at saka ng masarap na mga lansones doon. Ayan, happy birthday muna kay Dr. Vince Lucero. Ayan, si Dr. Vince Lucero po naman, ito, Dr. Todobario ho talaga ito. At napakasipag ho, isa ito sa mga napakasipag na doktor dyan sa North Cotabato, isang butihing tatay. Ayan, ayan si Doc Vince ho yung nakasalamin. Ayan, kagaganda ng mga anak. Kasi mga pamangkin ko yan nasa lahi, Doc. Doc, happy birthday. Uy, birthday din pala bukas naman ni Attorney Biong Garing. Si Attorney Silverio Garing po naman ng Mindoro ay magdiriwang ng kanyang birthday bukas. Pero kahapon, birthday po naman ni Dr. Robert Sereno na ang Vice Chancellor po ito ng UPLB. Ayan, Doc, happy birthday. Isa pang doktor ang congratulate natin, si Dr. Ronali Ortesa, hinirang bilang bagong Executive Director ng Philippine Science High School. Ayan, bagong Executive Director ng Pisay. Maganda umaga, Pilipinas! At sa ating pagbabalik, talaga bang hindi pinag-duty yung mga hinar na job order ng kaap sa mga pangunahing paliparan natin? Pag-uusapan natin yan, 37 na makalipas ang alas 4. Una sa buong Pilipinas, 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga din po sa mga suki natin dyan sa San Diego, California. Lalong-lalo na yung araw-araw na nagpa-practice ng mga midnight singers. May pang-entry na ho sila para po sa kanilang gagawing concert sa Araneta Coliseum. Pero mukhang nagbabalak-balak na yun. Ilipat na ho sa Bacau, Bulacan yung gagawing concert kasi sold out na daw ho yung lahat yung ticket. SRO na. Kaya kailangan, Sir John, gandahan mong kanta, ha? Maganda umaga, Pilipinas! At huwag kalimutan ng ating mga kababayang OFW. Kung kayo'y nagbabalak na umuwi ng Pilipinas, huwag na humagbaon ng imported na tsokolate. Mas masarap ang tangerine chocolate. Gawang atin! Ito po ay mga produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, mga magsasaka. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao hinakot. Itinanim po sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon para makapag-produce ng dekalidad na cacao beans. Kaya ngayon, hindi na ho sila ordinaryong magsasaka. Mga negosyante na po sila, mga MSMEs. Nagpo-produce po ng tangerine chocolate. Yan po ang brand ng ating mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din pong available na mga raw materials sa ginamit ay galing din po sa anin ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya mahalaga, tangkilikin natin ang gawang atin. Tangkilikin natin ang gawang atin. Pero, yan ho bang practice ho dyan sa airport? Mukhang ayaw ho yata nating magkaroon ng pagpapatuloy yung mga international flights. Dahil nga sa
Kahapon, ang sabi ho ng taga-Kaap, hindi naman daw talagang dineploy para maggwardya o tumanod bilang mga paunahing safety and security officer yung mga pinag-hire nilang mga JO na yung iba ay walang karanasan. Abay, tanungin ho natin kay Attorney Bernal Claustro, ang presidente ng Eagle Matrix Security Agency Incorporated, na tinanggalan, pinirate yung kanilang mga gwardiya para patanurin. Attorney Claustro, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel. Good morning sa ating mga tagapakinig. Okay, number 1. Ilan ho ang pinirate na mga tauhan ninyo at ginawang job order ng Kaap? Umabot ng 90% ng lahat ng mga gwardiya namin na nakadeploy sa Kaap dati ay kinuha ng Kaap as job order. As job order. Tapos, tumatanod ho sila ngayon? Yes. Bilang mga frontliner? Nandyan lahat sa mga airports natin ngayon. Okay. Ang katotohanan ay hindi pwedeng itago. Nandyan sila naka-uniforme ng blue t-shirt na minarkaan ng CSI. Tapos, ang IDI, job order? Nabigyan sila ng ID na job order and temporary ID pero merong logo ng Kaap. Okay. So, Kaap ang nag-hire sa kanila. Pwede ba yon? Kasi, di ba, alinsunod sa staffing pattern, ang JO ay pwede mong i-hire kung halimbawa janitorial, ibang services, but not for security. Dahil bawal din po yan sa SOSYA, sa PNP SOSYA. Tama po. There are several violations na nakumit dito sa pag-hire ng gwardiya namin at saka mga tagalabas bilang JO. Unang-una, allowed ba or authorized ba ang Kaap to hire JO as airport security assistant given wala namang emergency? Number 2, meron ba silang authority or license to hire and deploy watchmen gaya ng mga private security agency? Pinagbabawal po ito sa batas. And then number 3, yung pagkuha nila, pag-pirate sa mga guards namin, again, in violation ng existing rules and regulations ng SOSYA. Teka, Attorney, alam mo, hindi ko maintindihan, why will Kaap resort to this kind of violations kung alam naman nila in the first place na may mga ganong panuntunan? Pangalawa, what's the big deal? Bakit kinakailangan palitan ho yung security company na kung talagang palpak, bakit i-hire bilang job order yung mga secure ho ninyo, yung mga tauhan ho ninyo? Iyan ang isang napakalaking tanong. Dahil, bakit nila gagawin yan? Well, they terminated our services and supposedly, dapat mag-take over yung nanalo or napili na security provider. And even the spokesman was saying, meron na silang napili. Ang nakakapagtaka dito, bakit kailangan bigyan mo ng transition? Hindi lang yun. Kung may napili ka, dapat yun ang mag-take over. Hindi kukuha ka ng job order. Opo. So, ito yung isang katanungan and isa lang naman ang sagot niyan dahil hindi siya handa. Ito ho kasi, hindi ko naman sa pinangungunahan siguro yung mga korte, but it's a clear violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. I mean, you will hire a company na hindi competent, pagkatapos you will circumvent the law, iba-violate mo yung law willfully just to accommodate them. Yes, opo. That's like a clear case of manifest partiality in favor of an entity na hindi naman qualified. Magkano bang pinag-uusap? Kayo ba nabayaran na? Hindi pa po. Actually, marami pa kaming mga hindi ba nabayaran na services. Actually, may mga services pa kami na way back in 2023. Ito yung wage adjustment para sa mga tao. Tapos, meron pa rin kaming mga sinisingil way back in January of this year. So, magkano? Umaabot. Well, ang inaabot ngayon na so far na utang nila is umaabot ng mahigit 50 million. Baka kayo ko tinerminate kasi may utang silang 50 million. Hindi ba yun ang dahilan?
maraming, pwede hong dahilan, pero pang luloko naman na yan kung bakit ka tanggalin tapos kukuha sila ng ibang agency. May budget naman yan, nakalagay naman sa annual procurement plan nila na kailangan magbayad sila dahil naka-allocate yung pambayad nila sa security. Hindi lang yun. Ano ho nyo, sabi ko nga, sa procurement law mismo, malinaw na kagad yung violation kasi bakit ka magpo-procure ng services ng isang kumpanya na alam mo walang tao? Doon pala sabi. So anong balak ho ninyo ngayon? Are you contemplating on filing charges? Yes, actually, this is already with our lawyers. So, marami silang nakita na violations. Una, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And then, yung mismong terms and conditions na promulgate ng CAAP na within 10 calendar days from the notice of award, dapat nagsusubmit na yung winning provider ng mga 201 files ng mga tao niya. And then within 7 calendar days from the issuance of the notice of to proceed, dapat nag-take over na siya. It appears na lahat ng mga ito ay hindi nasunod. And then, bakit pinaninindigan pa rin yan? So we have no other recourse except to file cases for violation of the anti-graft COA regulations against the responsible officers of CAAP. Anyway, sige, attorney, abangan ho namin yung inyong mga ipapile na reklamo laban ho dito sa pamunan ng CAAP. Kaya lang, pagka ito ho kasi nakarating nga sa international, ano tawag dito, sa ICAO, ano nga meaning ng ICAO? International Civil Aviation Organization, baka maka-apekto ito sa ating standing, ano ha? Kasi nakita na lantaran yung willful yung pagwawalang bahala sa security issue, safety and security issue ng ating pong mga paliparan. Abangan ho namin yung mga susunod na mangyayari, attorney. Thank you. Sige po. Okay, thank you po. Apo, magandang umaga. Si Attorney Bernard Claustro, ang presidente po ng Eagle Matrix Security Agency Incorporated. Tayo ho dito walang kinakampihan. Baka hapon nga kausap natin yung CAAP, di ba? Ang tanong ko dito, simpleng-simple lang. Kung talaga may problema yung dating security agency, bakit yung hinire na job order yung 90% ng mga tinanggal nyo? Kung may nanalo, bakit hindi pinag-take over yung dalawang nanalo? Di ba? Dahil ba walang tao? O so kung walang tao, bakit yung pinayagang manalo? Ay, Ginoo kong buhay to. Magkano ba talaga? Maganda umaga, Pilipinas! Higit na 180,000 na mga magsasaka at mga isda apektado po ng El Nino. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Ay, naputol si Giselle. Samantala, pinaimbestigahan ni House Speaker Martin Romualdez ang posibleng irregularidad sa late registration ng mga kapanganakan at pag-i-issue ng retirement at investor visa sa mga dayuhan, partikular na sa mga Chinese. Ayon kay Congressman Erwin Tulfo, naghain na siya ng Resolution 1771 na linsunod sa atas ng House Speaker. Pinasisilip sa resolusyon ng proseso ng late registration of birth at issuance ng Special Resident Retirees Visa at Special Investors Resident Visa. Naniniwala si Tulfo na naabuso ang proseso sa mga ito kaya't dagsa ang mga Chinese national sa Pilipinas. May impormasyon din ang mga mambabatas na may irregularidad umano sa local civil registrar ng lokal na pamahalaan kung saan pinayagan ang late registration ng mga registrant kahit na sila ay kaduda-duda. Samantala sa kaugnay na balita, pinuri naman iginiit ng suspended Bambam Tarlac mayor na si Alice Goo na inosente siya at handang makipagtulungan sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force kaugnay ng illegal POGHAB operation sa kanyang bayan. Sumulat si Mayor Goo kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang chairman ng PAOK at ito inihatid ng kanyang mga abogado mula sa David and Hamilya Law Office na sina Attorney Nicole Hamilya at Attorney Lorelei Santos. Sa ambush interview sa Malacanang, giniit ni Attorney Santos na inosente ang kanyang kliyente sa alegasyon na sangkot ito sa illegal polgo tulad ng paratang ni Senator Risa Ontiveros na isinampa sa Office of the Ombudsman.
Bukod sa isyu ng Pogo, itinanggi rin ni Mayor Goo na may kinalaman siya sa money laundering, human trafficking, kidnapping at iba pang krimen na iniugnay sa kanya sa operasyon ng Baupulan Development Incorporated. Ayon sa alkalde, ang mga akusasyon laban sa kanya ay hindi lamang nakasisira ng kanyang reputasyon, kundi maging sa kakayahan niyang maglingkod ng epektibo bilang alkalde ng Bamban. Iniling din ni Mayor Goo sa PAOK na magsagawa ng isang masusi at walang kinikilingang investigasyon sa mga paratang na ibinabato sa kanya ng Senado at nakahanda siyang makipagtulungan sa anumang proseso ng investigasyon at magbibigay ng kinakailangan dokumento o testimonya upang malinis ang kanyang pangalan. Kaya lang, Mayor, tinanong ka na nga Kaya ang problema ang sagot mo simple lang hindi ko na po maalala. Malilimutin. Pero mas mga loko naman yata itong mga netizen natin. Isang retiradong senador pala daw talaga ang kamag-anak ni Mayor Alice. Kasi ito pala ang pangalan daw nito. Sabi nitong si Senator Ping, batay sa kanyang mga nakalkal na record, ay Gu Haoping. Gu Huaping. Kaano-ano daw kanya si Ping Lacson. Senator Ping, good morning! Iniuugnay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Mayor Alice Goo sa criminal syndicate na nasa likod umano ng iligal na pogo sa Bamban, Tarlac. Yan din sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, may hawak siyang ebidensya na susuporta sa alegasyong ito laban sa Mayora. Anya, dalawang sangaan niya sa iisang puno. Ang Pogo Hub sa Tarlac at ang Pampanga ay pinatatakbo ng criminal organization kung saan bahagi umano si Mayor Goo. Determinado rin ang PAOK na kasuhan ng human trafficking alkalde at binubuo na nila ng Anti-Money Laundering Council ang mga complaint affidavit. Eto na. Kinestyon nga ni Senator Win Gatchalian ang tunay na pangalan ng mayor po ng Bamban, Tarlac na si Alice Goo. Maaari niyang si Goo Huaping ang alkalde batay sa application for Special Investors Resident Visa ng pamilya Goo. Ayon ba kay Senator Win, ipinanganak si Goo Huaping noong August 31, 1990 at pumasok sa Pilipinas noong Enero 12 ng 2003 nung siya'y 13 anyos pa lamang. Nakasaad din sa Special Investors Resident Visa na ang Chinese na si Li Wenyi ang registered mother ni Gua Huaping. Una nang ginit ni Goo na love child siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahay na si Amelia Lial. Dito na lang tayo sa report ni mabubuan tayo dito sa mga development na ito. Tapos may nakausap ako ng mga kaibigan natin sa Chinese community. Ang sinabi nila, ang totoong nanay daw ni Mayor Alice talagang Chinese. Galing sa mainland China. Dahil nung mga panahong yun daw, itong tatay niya may girlfriend nabuntis. Kaya dinala sa Pilipinas para manganak. So sabi nila, dito ipinanganak yan si Dito pinanganak yan si Alice sa Pilipinas. Kaya ala pa rin. Kasi hindi naman tayo Diyosolis, di ba? Diyosanginis tayo by blood. 180,000 na mga magsasaka at mga mangingisda apektado ng El Nino. Detalye mula kay Giselle Ricaport. RH15 Giselle, good morning. Ay, oo. Nahanap pa yata ni Giselle ang kanyang kamag-anak. Ay, Giselle, ikaw ba talaga kamag-anak ni Mayor Alice? Ay, hindi naman. Sa totoo lang, hindi. May kaunting hawig lang. Pinuri naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang pagkakasamat ng 600,000 pisong smuggled na sigarilyo sa Lanao del Norte. Nakatagdang sirain ng Bureau of Customs ang nasabing mga kontrabando na nakumpiska noong pang June 4. Nagugat ito sa inisyong warrant of seizure and detention ni Alexandra Lumantad, ang district collector ng BOC sa Port of Cagayan de Oro laban sa puslit na sigarilyo at sasakyang ginamit sa pagbibiyahe. Naharang ang mga smuggled cigarettes sa ilalim ng pinigting na anti-smuggling campaign ng liderato ni Commissioner Rubio. Nagbaba rin ng direktiba si Commissioner Rubio na siguraduhin ang transparency at credibility sa pagsasagawa ng disposal ng mga puslit na produkto. Matatandaan na noong lamang isang linggo, binasak din ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang halos 600,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Zamboanga City.
Si Dr. Teresito Bacolcol, Executive Director po ng PBOX, kasama na natin. Director, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning, sir. Opo, may mga feedback lang ho si Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. The past few days daw madalas ang smog doon sa lugar. Yes po, dito po may na-observe po tayong apag-palapag. Pero ang karamihan po dito nasa around Taal Volcano Island lamang. Hindi naman pumupunta sa hindi tumatawid ng lawa. Yes, mga a few days ago may pumupunta sa may San Nicolas and pero he's lamang lately dito lang sa Volcano Island yung pumupunta sa na-report sa amin na may mga masangsang na amoy. Pero may ba talaga? Recorded na pagtaas ng sulfur dioxide emission? Kahapon ang sa Taal Volcano, ang last namin is yung June 16, which is 5,478 tons per day. So medyo mababa ito. Ang pinakamataas lamang na-record namin since June is yung 11,070 tons per day, and this was during after that since mataas na yung sulfur dioxide natin and mabagal yung hangin, naglabas kami ng advisory, but that was June 6. Okay. Lately mababa lamang ang mga sulfur dioxide emission natin, and may baga na form, but it's all over the island lang. Okay. Hindi naman tumatawid. Oo. Hindi naman tumatawid. At saka tumawid man, precautionary measures na lang din siguro sa ating mga kababayan na mag-iingat sila. Yes, that's right. Oo. Yes, that's right. Kapag nga may haze and may masangsang sila na amoy, again, yung paalala natin, mag-suot ng face mask. Okay. Lately kasi may nagtanong sa amin, sir, maglalabas ba kami ng advisory about pagsuot ng face mask? Sabi namin, hindi na. Kasi parang ulan. Kapag sa tingin nyo, may ambon, edi magdala na kayong payong. Hindi naman yung pagtaas na bibigay ng advisory na magdala kayo ng payong ngayon. So kapag may namataan kayo na haze and masangsang na amoy, hindi magsuot ng face mask. Common sense na lang, di ba? Oo. Director, thank you ha. Maraming salamat. Maraming salamat. Binabati nga pala kayo ni Professor Jenny Ann Barreto. Yes, sir. Kasama nyo yata siya sa may society kayo, ano? Yes, dati po. Kasama kami sa UP dati. Okay, sige. Doc, maraming salamat ha. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Si Dr. Toto Bacolcol ng PBOX, ayan ha. Mayor Senny Mendoza, nating tuwari dahil yung fog daw po ay confined dyan sa Volcano Island, hindi naman po lumalagpas. Kaya syempre kinakailangan kung mayroon man pong lumalagpas dyan sa mga katabing mga bayan, mag-face mask na rin, gaya ho ng payo ni Dr. Toto Bacolcol. Ayan ha. Ay, sus, may tag-ulan ho. Mabuti na lamang itong mga taga Westchester Realty, yung mga nandyan sa Central Luzon, sa Sibera Babalacat, Sibera Bacolor at saka Samira, hindi nila masyado problema kahit na umuulan dahil hindi naman sila basta-basta nababaha. Pangalawa, hindi ho sila masyadong namumroblema sa mahabang biyahe pagka pupunta sa mga amenities kasi nasa loob po mismo ng township. Yung pong palengke, yung pong munisipyo, yung eskwelahan, simbahan, at iba pang mga amenities. Ayan ha. Ito ho, ang pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term na ino-offer po ngayon sa housing industry. 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Tapos after ng pagbabayad po ng 20,000 pesos all-in down payment, 7 days after ng take-out ng Pag-ibig housing loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayo bibili dito po sa township program nito ng Westchester Realty, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination. Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Thailand. Libre! Kita ho ninyo, may bahay na, may date pa. Wag honeymoon ha, baka makagawa kayo ng baby. Ayan, ang gagawin ho ninyo, mag-text sa 0996-515-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya.
Umaga, Pilipinas! Oy, si Bea Alonso, hindi raw siya ang nakipag-break kay Dominic Roque. Hala, akala ko ba siya? Alamin nga natin kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan ano nga ba daw ang tunay na dahilan ng hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonso. Well, binasag ni Bea ang katahimikan. Sinabi nito na 100% na hindi siya ang nakipag-break. Ay, kaloka! Ibig sabihin, kung hindi siya ang nakipag-break, teka, edi si Dominic iyon. Pero ayon sa naturang aktres, huwag na raw natin pansinin pa o pag-usapan pa kung sino sa kanila ang nakipag-break at kung ano ang tunay na dahilan. Basta't ang importante umano ay magkaibigan sila ni Dominic. Hindi daw nasira yung kanilang friendship sa kabila ng breakup. Kapwa na raw sila masaya at nakapag-move on na. Iyan ang ating DCRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Siguro, Morley, pinakamaganda, tanungin natin si Secretary Harry Roque. Ano ba talaga ang naging dahilan dyan? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susmesya! Sige, para maganda ho ating gising magultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor, isrado sa Food and Drug Administration. Anytime, po pwede ho kayo mag-take ng ultabayo. Pero pinakamaganda, bago ho matulog, 2 kapsula para ho mas magandang tulog natin. Ano ba yung postbiotic? Ang postbiotic po ay dumaan sa clinical trial. Inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. At doon po nila napatunayan ng ultabayo o ang postbiotic ay nag-a-activate ng commander ng ating immune system pagpasok sa katawan. Ang ina-activate po niyan yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell o PDC. Yung pinaka-commander ng ating mga immune system. Pagkatapos, habang natutulog tayo, itinataboy po ng PDC ang mga toxin na pumasok sa ating katawan. Kaya kinabukasan, magkakaroon ka ng panibagong sigla. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang mood mo, pagharap mo sa salamin, sasabihan mo, Manuel de la Peña ng San Diego, California, ang pogi mo ngayon. Sasabihin naman ni Tita Cora, dati pa. Ayan. Kaya para ho sa mga kababayan ho natin, lalong-lalo na sa mga senior na namumroblema, yung kulang ang tulog, puyat at stress, mag-ultabayo. Siguraduhin lamang po ninyo na ito'y galing sa Toyoxis Health Ventures kung order ho kayo sa Lazada at Shopee. Pero pinakamaganda, pumunta na lamang ho kayo sa pinakamalapit na Mercury Drug Store. At sigurado meron hong supply dyan sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ngayon, kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580 para po masagot ang inyong mga agam-agam. Yan po'y halal certified, kaya kahit sa mga taga Zamboanga City, uubra na itong bilhin sa Mercury. Ayan ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Maganda umaga, Pilipinas! Social Welfare Program ng Marcos Administration matagumpay ay naman sa DSWD. Detalye ng balitang yan mula kay Rose Babiera, makalipas lamang pong pagpapakilala ng ating himpilan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS Pilipinas. 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Yan daw bang Black Rhino at saka White Rhino ay may pagkakaiba? Wala po, pareho silang gray. Ang Black Rhino at saka White Rhino ay parehong gray. Wala tayo dito sa Manila Suyata. May rhinoceros pa ba dyan? Wala na, no?
Ang pagkakaiba daw po nila ay hindi sa kulay kundi sa shape ng kanilang labi. Yung black rhino has a pointed upper lip pa. Samantalang yung white ay squared lip pa. Ayan, may check ho kayo pag pupunta ho kayo ng Manila Zoo. Ay, kaya lang wala namang rhino doon. Sa mga zoo, pag pumunta ho kayo, wag lang ho sa Batasan Zoo. Social Welfare Program ng Marcos Administration matagumpay. Ayon sa DSWD, detalye mula kay Rose Babiera. Rose, good morning! Libo-libong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang guminhawa ang pamumuhay sa tulong ng mga social welfare program ng Administrasyong Marcos. Ayon sa ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, mayroong mga impact evaluation studies na nagpapatunay na mahalaga ang naitulong ng 4Ps sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga benepisyaryo nito. Partikular na ang pagtaas ng attendance rate sa mga paaralan ng mga bata mula sa pamilyang kabilang sa 4Ps na anilay epekto ng pinaunlad na programang pangnutrisyon at ang nakikitang pagbabago sa behavior o pag-uugali ng mga magulang at anak dulot ng Family Development Session o FDS. Ang ulat na ito ay sumunod sa balitang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos sa dagdag na cash grant sa mga buntis at lactating women para masiguro ang kalusugan ng kanilang mga anak sa loob ng 1,000 araw o hanggang 2 taong gulang na hindi kabilang sa disenyo ng programa noong mga nakaraang taon. Sa isang media forum, nagpasalamat naman ang National Program Manager and Director ng 4Ps na si Gemma Gabuya sa suporta ng Pangulo sa rekomendasyon ng ahensya sa expanded cash grant na ito. Paglilinaw niya, ang ayudang ito ay mag-a-apply lamang sa mga naka-enroll na sa programa at existing beneficiaries na. First and foremost, maraming salamat of course sa ating presidente dahil talagang sinuportahan itong proposal ng DSWD dahil alam naman natin na pagdating sa nutrition at saka malnutrition at stunting, talagang problema pa rin ng ating bayan, hindi lang sa 4Ps, pangkalahatan. So, maganda po itong initiative at masaya kami dahil doon sa suporta ng ating president. So ngayon, kailangan maliwanag na ang magiging beneficiaries nito ay talagang yung existing beneficiaries ng 4Ps. Hindi siya outside 4Ps. Ipinag-utos naman ng Pangulo na simulan ng balangkasin ng DSWD at ng National Economic and Development Authority o NEDA ang budget na kakailanganin para tuluyan ng maisakatuparan ang dagdag na ayuda na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Rose. Aprobado na ng Senado ng Thailand ang same-sex marriage. Ang Thailand, ang unang bansa sa Southeast Asia na nagsaligal ng same-sex marriage. At ikatlo sa Asia, kasunod po ng Nepal at Taiwan, na kumikilala rin sa same-sex couples. Halos lahat ng mababata sa upper house ng Taiwan o Thailand ay sumuporta sa same-sex marriage law at nakadagdang ipadala sa palasyo para naman sa royal approval. Nagbunyi naman ang LGBTQ plus advocates bilang kilala ang Thailand sa makulay nitong LGBTQ plus culture and tolerance. Modernizasyon ng Armed Forces of the Philippines dapat nang madaliin kasunod naman ang mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea ayon kay Senador J.B. Ejercito. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Pinamamadali ni Senador J.B. Ejercito sa pamahalaan ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay kasunod ng patuloy na panggugulo ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Ejercito, panahon na upang maging makabago ang kagamitan ng ating AFP upang mapalakas ang ating defense system. Hindi magpapatinag ang Pilipinas dahil atin ang West Philippine Sea at patuloy natin itong ipagtatanggol. Iginiit ng senador na ang China ang gumagawa ng mahakbang na nagdudulot ng kaguluhan sa rehiyon. Para naman sa kanyang kapatid na si Senador Jingo Estrada, matagal nang sumusunod ang Pilipinas sa international law kumpara sa China. Pabor ang Pilipinas para sa peaceful at democratic na pagresolba sa gusot, ngunit ang China Coast Guard ang nagpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea. Kapwa kinondina niya na Senador JB at Jinggoy ang pinakauling insidente sa West Philippine Sea na may isang sundalo ng nasugatan ng banggain ng China Coast Guard ang resupply ship ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpa, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, nangako naman sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Japanese Prime Minister o Japanese Speaker Tokushiro Nukaga na lalo pang palalakasin ang defense at security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan at ang pagpapalawig ng trilateral cooperation ng mga ito kasama ang Estados Unidos. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos makapagpulong kay Speaker Nukaga sa Tokyo, Japan, kasabay ng pagpapasalamat sa Japan government at sa mga opisyal nito sa lahat ng suporta at tulong sa pamamagitan ng ODA. At ngayon ay sa pamamagitan naman ng Official Security Agreement. Kinilala rin ni Speaker Nukaga ang mabuting ugnayan at relasyon ng Pilipinas sa Japan. Kanyang pagtutulungan ng dalawang bansa ay magpapalakas sa iba't ibang larangan tulad ng depensa at seguridad. Sa ang pulong ni Speaker Romualdez at Speaker Nukaga sa Tokyo Parliamentary Building noong Martes ay naglalayong matalakay ang mausaping kapakipakinabang sa Pilipinas at mamamayang Pilipino. Kabilang sa mga pinag-usapan ang pantay na access sa Philippine Agricultural Product, suporta sa infrastructure project sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA, proteksyon ng mga overseas Filipino worker, pamumuhunan ng mga Hapon sa bansa at ang pagtutulungang pangseguridad. Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan sa Japan. Ginit naman ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya galit sa gobyerno at sa Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang sinabi ng dating Pangulo sa isang recorded message para sa mga dumalo sa prayer rally ng hakbang ng maisog sa Angeles, Pampanga. Anya, hindi rin niya intensyon na pabagsakin ang gobyerno, kundi nais lamang nila na magkaroon ng reforma sa pamahalaan at ang nais lamang ay maibulalas ang kanilang saloobin at panawagan. Punto pa nito kahit na totoo o hindi ang kanilang inaapela, dapat na makinig ang gobyerno. Habang humingi naman ng pangunawa si Mayor Digong sa mga tao dahil sa hindi nito pagdalo sa rally. Paliwanag nito na retirado siya at nagtitipid. Samantala, tila nagkalamat na rin ang relasyon ng mga Duterte kay Senator Bongo matapos na punahin ni Mayor Baste ang senador sa pananahimik nito sa issue ukol sa Davao City. Pero ang sagot naman ni Senator Bongo, ang inuuna niya ay serbisyo sa tao tulad ng utos sa kanya ni Mayor Digong. Nasa 400 benepisyaryo ang nakinabang sa ayuda mula sa DSWD AICSA na isinagawa naman sa Barangay Ili Sur, Covered Court sa San Juan, La Union. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senator Lito Lapid, tumanggap ng tig 2,500 pesos ang bawat benepisyaryo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa pangunguna ni San Juan, La Union Vice Mayor Manuel Victor Ortega, nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa napapanahong ayuda sa kanila ni Senator Lito Lapid. Nanindigan naman si Senator Amy Marcos na hindi niya personal nakilala ang kontrobersyal na Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Sinabi ng senadora na nagbigay-pugay lamang siya sa alkalde nang bumisita siya noon sa Bambam para mamahagi ng tulong pinansyal sa mga residente noong 2022. Actually, pumunta ako sa Bamban kasi umiikot ako ng Tarlac kasi alam naman natin ang Bamban 4th class yata na municipality, basta maraming mahirap dati. At nakalista siya sa DSWD. As usual, pumunta ako kasi nga ako yung chair dyan sa social justice. Nung dumating ako, nakakatawa nga, sinalubong ako ng isang Chinese. Sabi ko, asan yung mayor? Magbibigay-pugay lang ako sa mayor bago mag-umpisa yung programa. Ako yung mayor. Sabi ko, hindi. Yung totoo, yung Pilipinong mayor. Nababala na pagkakamala na talagang Chinese yung mayor. Ano? Nagpaliwanag din si Senator Amy kung bakit hindi siya dumalo sa pagdinig ng Senado kung saan ginisa si Guo. Ayon sa mambabatas, abala siya sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa iba't ibang aktibidad gaya ng pamigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi naman ay kinailan ni Senator Amy na nasindak siya nang makita ang malaking pambabago sa Bamban na mukha na niyang Vatican City sa Rome, Italy dahil sa development sa lugar. Hindi rin napigilan ng presidential sister na purihin ang malaking tulong ng suspendidong mayora sa mga taga-Bamban gaya ng pagbibigay ng trabaho at bahay, partikular na sa mga Bakwit at Aita. Pero sa kabila nito, sinabi ni Senator Amy Marcos na kagaya ng karamihan nakakagulat kung bakit hindi maipaliwanag ni Guo ang kanyang pinagmulan, bagay na nagresulta na rin ng katakot-takot na turuan sa lokal na pamahalaan at ng pulisya. At
nakita ko nga yung pagbabago ng Bamban na talaga nakakasinda at naging Vaticano. Mukha na siyang Rome, Italy. Abay, magugalanta ka talaga at yung mga tao doon, abay, tuwan-tuwa sa development ng lugar nila. Pero, eto nga, naimbestigahan at lahat tayo nagugulat kung bakit nga hindi mapaliwanag ang origin, ika nga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, saan man lakad ho ninyo magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol. Gamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Natatandaan po ninyo, nakausap po natin dito ang grupo po ng mga pipit bingi. Ano ha? Oo, meron hong mga pipit bingi tayo nakausap. Ha? Okay, sige. Mamaya ho, makakausap natin silang muli. Kasi may reklamo sa kanila. Didimanda daw po sila. Bawal na palang magsalita ngayon. Didimanda daw ho sila ng libel dahil nagpa-interview sila dito sa atin. No, ha? Kasama kaya yung interpreter sa ididimanda. Kawawa naman yung interpreter, ano ha? Hindi ko maintindihan. Ano bang libelous doon sa kanilang sinabi? Kung nagpahiwatig naman talaga sila na nadidelay yung kanilang sweldo, na? Anyway, mamaya ho, pakinggan ho natin itong ating mga kaibigang pipit bingi. Pero kahapon ho kasi may binalita din ho tayo, napaka-importante ho nito, lalong-lalo na sa mga lokal na pamahalaan. Kasi mismong COA na ho ang nagpapaalala, ang Commission on Audit, sa lahat ng mga local government units na i-insure sa General Insurance Fund ng Government Service Insurance System ang lahat ng kanilang mga property, plant, and equipment. Kasama natin ngayon si President and General Manager Wick Biloso ng GSIS. PGM Wick, magandang umaga po sa inyo. Paginawang umaga rin sa iyo, partner, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa teleradyo. Opo, ano po sa inyo, magandang RHTV po, RHTV yung teleradyo sa kapitbahay natin yun. Baka lumipat sila ng ano. Hindi, mas maganda ho yung mga maririnig yung balita rito. Ano, makatotohanan, walang kinikilingan. Anyway, PGM Week. Gaano karami pa ang mga government-owned buildings and equipments na hindi nakarehistro sa hindi naka-insure sa GSIS? Alam mo, magandang katanungan yan, partner. Bibigyan muna kita ng background. Oh, please. Opo. Meron tayong tinatawag na property insurance law. Batas ito Republic Act 656. Sa ilalim ng batas na ito, lahat ng property and equipment ng gobyerno ay dapat naka-insure sa gobyerno. Sapagkat kung may pinsala, lalo na dahilan ng aksidente o magkaroon ka ng sakuna, ay pwede mong makuha ang insurance benefit mo, no? Insurance claim. Ang hindi po natin malaman ay hanggang ngayon po ay wala pa po talagang master list. Hinahanap po natin yan, pinupuno natin yan. At meron hong innovative na ginawang paraan ng atin pong ahensya. Ang GSIS po, gumawa ng tinatawag nating PIA o ang Property Inventory Application para malaman po ng lahat ng mga namamahala ng mga property and equipment o yung mga property officer na paano po nila ma-monitor ang kanilang mga property and equipment. Pero ano status na ho yung registration? Abay, lahat po nag-test na po tayo nito. Meron po tayong mga piling bayan, katulad po ng Marikina, Pasig, Makati, Parañaque, Quezon City, Manila, San Juan, Pasay, Napotas. Yan po nag-practice paano po magamit itong application na to.
Sapagkat alam po ninyo, ang nangyayari, pag hindi ho naka-insure ang property o equipment ninyo at nagkaroon ng sakuna, ay ang problema po sa pondo ng gobyerno po kukunin yan under the Federal Appropriations Act. Ngunit kung pinaman ka ng sakuna, may insure po natin. GSIS po ang mag-i-insure. At kami rin ho ay naghahanap rin ng mga reinsurance companies. Teka muna. Oo. PGM Week, ibig nyo sabihin, yung mga eskwelahan, halimbawa, mga public school buildings, dapat nakarehistro, naka-insure yan sa inyo? Naka-insure po. Yan po, madali pong bilangin yung mga public school buildings. Lahat po yan dapat naka-insure. Ang batas po, lahat ng government properties and equipment. Maniwala ka rin, partner, alam mo bang pati ang mga nasa loob ng mga gamit, extra processing zones by law ay dapat po sa GSIS po nag-i-insure. Under the law, yung Republic Act 656. Opo, lahat po. Pas pumasok ka sa loob ng PESA, processing zone, sa GSIS ka kailangan mag-insure. Kaya ang ginagawa rin po natin, umiikot po tayo sa mga processing zones, binabanggit po natin sa locators at naiintindihan naman po nila. Binabanggit po namin, wag po silang mag-worry sapagkat GSIS is the largest insurer in the country at kami po ay nagtatrabaho para maibigay agad ang serbisyong kinakailangan. Wala pong teka-teka rito. Alam po ninyo, ay anti-scientific authority. Nag-celebrate po sila ng town hall kahapon dun sa GSIS. Minsahe ho sa lahat, kailangan aksyonan. Ito po ay parte ho ng bagong Pilipinas na binigay na utos ng Presidente. PGM. Agad ng akulang atensyon ng lahat ng kailangan ng ating mga mamamayan. PGM. Paano halimbawa panahon ho ng tagbaha, o kaya lindol? Alam naman natin maraming mga buildings ang naapektuhan, mga school buildings, May budget tayo for that? Para sa repair and rehabilitation? Meron po. Yun pong mga naroroon sa tinatawag na danger zone. Typhoon belt. Danger zone. Ay sinisiguro po yan. Nagkaroon ho ng agreement po at siniguro po natin. Ang mahirap po, yung mga iba pong mga equipment na hindi pa po nababanggit sapagkat napakarami ho ng pag-aari ng gobyerno. Katanungan, halimbawa, National Highway, sino bang may-ari po nito? Pagka naguho, halimbawa ho, katulad ho ng mga Cannon Road, kadalasan pagka nagka-landslide, Appropriations Act, kaya dapat po magkaroon po ng pagkakataon na ma-assess ho lahat ng ari-arian ng gobyerno para po masiguro po natin lahat. Wala palang dahilan para ma-delay yung repair and rehabilitation ng mga school buildings pagka tinatamaan ng sakuna kung naka-insure. Tama po yan. Hindi ka maghihintay ng panibagong budget o pagkilos ni congressman o ni senador. Kaya nga po, alam po ba na ito ang unang instruction ng ating mahal na Pangulong Marcos nung tayo po inanumpa sa kanya. Ang instruction niya, siguruhin mo na lahat ng government agencies magpasiguro sa GSIS para pagka may nangyari sa kanilang sakuna ay hindi na tayo sa budget kukuha sa insurance po. Kaya yan po ang ginagawa ng ating insurance group. Umiikot po kami. Hanggang barangay? Pwede? Hanggang barangay? Ano ba property ng barangay? Hanggang property ho ng barangay sapagkat kung property ho ng barangay ang municipal or city government po ang siguro po niya. Mahal ba? Baka naman mahal, PGM, baka naman mataas yung yung rate. Naku, napakamura po ng rate ng GSIS. As a matter of fact, pagka sila ay pumunta ho rito, kadalasan po, mahigit 1/4 to 1/2 po ang diferensya. Ang diferensya. Meron lang akong gustong banggitin sa iyo, partner. Sapagkat nagkaroon po ng halang paalala sa isang bayan po sa sa Kawayan. Hindi raw nakapag siguro. Alam po ninyo ang atin pong batas diyan, meron ding limitation yung property insurance law sapagkat hindi kabilang dito ang mga munisipalidad na mas mababa sa first class category. Ang ibig po sabihin niyan, yung may mga income na 1.5 billion pataas lamang ang sinasakop nitong batas na to. Yung mga
second class, third class dahil wala pa silang kaukulang budget, hindi pa po nasasakop nito. Paano? Ini-encourage po natin. Kapag kung sila po ay magkakaroon ng tulong galing sa provincial government or sa kanilang mga gobernador, o bigyan ho sila ng kaukulang tulong ng kahit anong ahensya ng gobyerno, handa po tayong tumulong agad. Oo nga naman, kasi halimbawa kung second class, kawawa naman sila. Mas kailangan nga nila ng ng ayuda, di ba? Lalong-lalo na pagka nasa calamity zone sila. Oo, kaya ko lang mapaalala para rin magkaroon ng linaw sa ating mga ibang mga local government units. So ang dapat makipag-coordinate sila sa provincial government para para maayudahan sila. Ang CSIS po ay umiikot po para mabigyan po ng kaukulang atensyon ang mga bagay na ito. Magkaroon ho sila ng ideya kung anong pwedeng lang na-issue. Okay. Pagkat broad ho yan. Kahit ho yung property nila, equipment, o kung meron sila mga barko, may mga sasakyan sila na pinatatakbo for public service, lahat po yan ay insurable. Saan daw po sila tatawag? Punta sila sa pinakamalapit na branch ng GSIS. At pinakamalapit na branch ng GSIS o kaya sa www.gsis.gov.ph. Ayan, sa 8847-4747. Ayan, ang ganda ng contact number nyo parang kay James Bond. 8847-4747. Ganda rin tandaan. PGM Week, maraming salamat po sa inyo for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat. Apo, si PGM Week Biloso ng GSIS. Maganda umaga, Pilipinas! Pinatatanggal nga ang mga binging empleyado ng Komisyon ng Wikang Pilipino ng walang legal na basihan at due process. Bukod dito, kakasuhan pa sila ng libel dahil lamang sa pagigiit ng kanilang karapatan sa pamamagitan ng rally noon sa Liwasang Bonifacio. Diba sabi ko nga sa inyo, hindi na kwento yung rally ng mga bingi. Talagang nagkaroon ho ng rally ang mga bingi. Kung hindi nila binitbit sa korte ang issue, hindi pa nila makukuha ang kanilang sweldo na idinelay hanggang noong Marso ng 2024. Lupit naman ng mga ito. Naniniwala sila na paghihigante ito ng mga opisyal ng Komisyon ng Wikang Pilipino matapos silang magfile ng grab case dahil sa hindi tamang pasahod. Hinahanap din ng grupo ang 1.8 million pesos na nawawalang pera ng komisyon na para sana sa implementasyon ng Filipino Sign Language Act. Naglabas ng show cause order sa 7 contract of service at 2 regular na empleyado at pinagpapaliwanag sila kung bakit wala silang kinalaman sa budget at financial status ng komisyon. Marami tayong mga senador at mga mambabatas na nakikinig ngayon. Baka naman po pwede ho nating tulungan ito pong ating mga kababayang nasa sektor na ito. May handicap na nga, nagpipilit na magtrabaho, di ba? Samantalang yung iba dyan tatakbo lang sa eleksyon. Laki ng kita. Diba? Eto, si Patrick Ablasa, Senior Debt Advocate, ang ating pong makakasama. Sir Patrick, magandang umaga po sa inyo. Sir Patrick, baka hindi tayo naririnig. Ayusin nyo muna. Sige. Oras muna, 5:31. Balik-balita muna tayo. Harassment ng China nagdulot ng bodily harm. Kaya makikipag-ugnayan daw po ang Armed Forces of the Philippines sa international partners natin. Sabi po ni General Browner. Detalye na balita mula kay Edniel Paron sa RH52. Edniel. Kuya Angel, maraing kinondena ng Armed Forces of the Philippines ang agresibo at mapanganib na pagharang ng China sa pinakahuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon si AFP Chief of Staff General Romeo Bernard Jr., nagdulot ng bodily harm o pinsala sa katawan ng tao itong nasabing paglabag ng China sa international law. Una nang kinumpirma ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad, may isang tauhan ng Navy ang nakaranas ng severe injury sa nabalam na RORE mission 2 araw nang nakararaan. Pero hanggang sa mga oras na ito, ikaw pa rin ang bibig ng AFP kung totoo nga bang kinuhaan ito ng baril at inflatable boats ng China Coast Guard sa karagatan. Iginit naman ni Bronner na mananatiling committed ang AFP sa rule of law at kasalo nitong kausapin ng mga international partner para panatilihin ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Kinamdinan na iba't ibang bansa ang towing at ramming o pagbangga ng Chinese vessels sa mga tropa ng Pilipinas na nagsasagawa ng humanitarian mission sa Ayungin Shoal. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa,
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Daniel. Ipinakikilala na ang bagong brand ambassador ng eyewear brand na EO Optical o EO Executive Optical. Ito'y walang iba kundi ang mag-amang sina Donnie Pangilinan at Anthony Pangilinan. Bagay na bagay sa nagdaang selebrasyon ng Father's Day. Ayon sa EO, tiwala sila na magiging magandang role model sa mag-ama dahil sinasalamin nilang konsepto ng isang healthy relationship ng pamilya. At bilang mga batikang showbiz industry at sangking galing sa storytelling, tiniyak din ng EO na mai-inspire nila ang mga tao na i-prioritize ang pamilya at authenticity sa pamamagitan ng EO Executive Optical. 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 10 graduate sa ilalim ng scholarship program ni Senator Amy sa Malabon. Aba, personal na ginawaran ng award. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Kuya Angel, personal na sinaksihan ni Senator Amy Marcos ang graduation ng St. Michael Arcangel Technology Institute Incorporation sa Malabon Sport Park Complex. Pinasalamatan nito ang mga nagtapos na pag-aaral sa pamamagitan ng scholarship mula naman sa kanyang pagkapan sa Senado. Ito ay ang awarding certificate sa 10 academic excellence scholarship sa ilalim ng kanyang programa. Magkasama si Mel Jenny Sandoval na nagkaloob ng mahalagang mensahe sa mga nagtapos na kasunod ang pagbibigay ng awarding sa mga napiling estudyante. Welcome naman sa Malabon LGUs para sa malayang kumuha ng kanilang kurso mula sa University of Malabon ang mga ito para sa pagpatuloy sa kanilang kolehiyo. Ito ay mga overgaling naman sa naturang eskwelahan dahil nga dito sa magandang samahan ng senadora at ng mayora ng lungsod ng Malabon. Wala pa rin sa kanang sa Pilipinas, isa rin sa Coseres 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Uy, may paalala nga pala Bangko Sentral, ha? Huwag na respeto naman ho natin ang pera doon sa mga mag-aaten ng graduation. Huwag nyo naman gawing garlanda yung pong pera, no, ha? Pinakamaganda, padalahan ho sila ng tsokolate. Yan. Bigyan ho nyo na lang, regaluhan nyo na lang ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At kalaunan, ito pong mga magniniyog at mga magsasaka hindi na umaasa na lamang sa kopra kundi meron na silang high value crop na katulad nga po ng kakao na pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay may higit 10 variants po na available sa tangeриnechocolate.ph. Ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito itsurang global, lasang global, pero gawang lokal. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga taga-barangay NBBS North Bay Boulevard sa Nabotas, antabayanan po ninyo, lakasan yung mga radyo, nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Malu, okay na ba si yung yung grupo ho ng mga DEP, ala dyan anong pangalan nga uli? Ibinaba mo itaas mo nga uli. Ito na. Si Patrick Ablasa, Senior DEP Advocate. Patrick, narinig, wala kasi interpreter nila. Sir Patrick, magandang umaga po. Good morning. Talaga hindi niya. Kasi yung problema natin, ang sasagot yung interpreter. Pero yun ho kanilang gustong iparating ho sa mga kinaukulan. Nagrally lang sila para magpahayag ng kanilang mga saloobin. Nagrally ho yung mga bingi. Ngayon sila ididemanda ng libel. Dahil sa pagsasabi nila ng totoo at pagrereklamo sa nadali nilang sweldo. Ay, sus, may Ginoo. Ikalawang satellite office ng DSWD binuksan sa Tarlac. Detalye mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mas lalo pang may lalapit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga programa at serbisyo para sa mamamayan sa lalawigan ng Tarlac. Ito'y dahil sa pagbubukas ng isa pang satellite office ng DSWD sa bayan ng Kamiling sa District 1 ng probinsya. Pinangunahan ni DSWD Central Luzon Regional Director Venus Redolbela.
Pamiling Mayor Erlon Agustin at opisina ni Tarlac 1st District Representative Jaime Cojuangco ang pagbubukas ng ikalawang satellite office sa unang distrito ng lalawigan. Ang pagtatayo ng bagong satellite office ay alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pakikipagtulungan ng local government units. Nauna nang naglagay ng satellite office ang DSWD sa munisipyo naman ng Paniki. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, nakipagpulong si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang Japanese counterpart, si Speaker Fukushiro Nokaga sa Tokyo, Japan, na pagkasunduan na mapalakas ang bilateral relations ng Pilipinas at ng Japan. Ayon kay Speaker Romualdez, ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay an all-time high. Sinabi ni Romualdez na ang Japan ay napatunayang ng Pilipinas bilang isang maaasahang partner sa iba't ibang mga larangan gaya ng Official Development Assistance o ODA, Maritime Security Initiatives at ang pagtataguyod ng pag-unlad at katatagan ng rehiyon. Nagpasalamat naman si Speaker Nokaga kay Speaker Romualdez sa pagkilala nito sa tulong na inibibigay ng Japan. Wala nang itaas ang relasyon ng Pilipinas at Japan sa strategic partnership noong 2011. Lumawig ang kooperasyon ng dalawang bansa sa mga tradisyonal na larangan gaya ng politika, defense at ekonomiya. At teka muna, bago tayo maghanap buhay, may winner na... maghanap buhay muna. Siya, sige. Nasa barangay North Bay Boulevard si Sherwin Alparo. Sa mga suki natin dyan, lakasan nyo inyong maradyo. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5. Ang Sherwin Alparo dyan sa North Bay Boulevard na botas, mamimigay siya ng pera. High value individual target po sa illegal drugs arestado sa Taguig City. Detalye, wala kay Noche Kaka sa RS29. Noche, good morning. Mayong buntag ulit ako yung Angel, nabingwit sa drug bypass operation ang high-value individual sa lungsod ng Taguig. Kinilala ang naarestong drug suspect na si Joel Tinga na nasa listahan ng high-value individual. Ayon sa report na nakarating kay National Capital Region Police Office Director Major General Jose Melencio Nartates Jr., inilunsad ng Taguig City Police ang operasyon sa 146 Manuel L. Quezon Street sa barangay New Lower Bicutan kung saan nakipag-deal sa droga si Tinga sa isang pulis poster buyer. Matapos ang drug transaction, dito na inaresto ng mga operatiba ang suspect na kumpiska sa pag-iingat ng suspect ang nasa 8 pirasong heat-sealed transparent sachet na naglalaman naman ng white crystalline substance o shabu na aabot naman sa 360,000 pesos. Nabawi rin ng mga otoridad ang bypass money at iba pa na siyang gagamitin ngayon ng pulisya para ipagharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa kanalan sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Noche Kaka, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Noche. 5:51 ang oras sa buong Kapuluan. Oy, pero anytime po pwede ho tayong mag-ultabayo, ha? Ang ultabayo, ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Inaral ho talaga naman dalubhasa. Dumaan po ito sa clinical trial. Ano, ha? Hindi po kwentong kutsero. Ang bawat capsule po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Bigat, ha? Oo, at ayon ho sa mga pag-aaral, pag ito pong postbiotic ay pumasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung immune commander ng ating immune system, ano? Yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya itinataboy po yung mga toxins sa ating katawan habang tayo natutulog para kinabukasan magkaroon tayo ng panibagong sigla, magkaroon ng panibagong lakas. Yan po ang epekto ho ng Ultabayo. Available po sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho natin na galing po yan sa Theoxis Adventures. Kung may mga katanungan pa kayo, po pwede kayong mag-text sa 0917-1106-580 at available din po sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan
Pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga sa mga taga-Pambuhan, Eastern Samar. Kumusta na ho kayo? Si Sherwin Alparo may nahuli. Sherwin. Yes, good morning Kuya Angel dito sa may R10 sa North Bay Boulevard sa Nabotas. Talaga namang may malakasang tayo na po. Pasok na kayo doon. Pasok na nay. Kasi siya yung misis ng winner natin. Angelo, dahil lang nahuli natin bedridden, nakahiga sa kanyang kama at malakasang nakatutok sa DZRH at dito sa looban na ito sa NBBS nakita nga natin na yung kanyang sitwasyon medyo madilim lang at si nanay na lang interviewin natin. Hindi kasi mahihirapan ka pang pumasok sa loob Ayan, yan si tatay. Tatay, maganda. Wala, hindi malinaw ang signal mo, she. Ayan. Madilim Madilim. Hindi kita makita. Nag-e-echo pa. Sherwin. Ayan, kasi Angelo ay paborito ko pala nitong si tatay dahil mula kanina pang alas 4 ng umaga nakatutok na siya sa'yo. At tatay, sino mga paborito mo announcer sa DZRH? Sino po? Mga paborito mong announcer? Leone, Jerry ba? Mga matatapang. Mga matatapang. Pero mas matapang si tatay, lumalaban para mabuhay. Dito tayo na. Si nanay. Oo, para mas malinaw yung signal natin. Ano kami rito? Palaging naka-tune in si tatay sa radyo, nanay. Opo. Oo, laging oo. Talagang fan ng DZRH si tatay. Yung araw pa raw, Angelo, na wala pang sakit tong si tatay. Ano pangalan ni tatay? Berhilio po. Tatay Berhilio. Oo, si tatay Beer. Ano po, 68. 68 na si tatay Berhilio. Anong karamdaman niya? Ano po, yung diabetic. bituka niya dumudugo. Ay. Tapos tumatay siya ng itim. Tapos ano po, high blood siya, tsaka may yung diabetes. Diabetic. Nadali. Opo. Nadali pala to. Angelo, pero kahit pa paano nakatutok siya palagi sa DZRH. Ano pa ho pa yan? Matagal na po yan. Bata pa yan DZRH na. Nung araw, di pa DZRH siya na botas diba? Sige. Kabisado. Okay. Sige, bigyan mo na yung premyo. DZRH, ito ang 1,000 pesos, nanay. At meron din kayong matatanggap na t-shirt saka grocery bag mula sa DZRH. Yan, ha? At ako naman po, magbibigay din ng kasi Angelo dadalhin ngayon sa tatay sa ospital. May follow-up check-up siya. So, dagdagan natin yung inyong papremyo, ha? Salamat po. Malaking tulong po ito. Iba talaga si Sherwin, ano ha? Mga pampers, mga gamit niya. Sige. Maraming salamat po. Oo, kayo po, yung pamilya ninyo, ni tatay, yung dahilan kung bakit po patuloy na nandito ang DZRH para po mag-abot ng tulong. Nataon naman po talaga, ang Panginoon Diyos talaga marunong. Nataon na ako talaga ang na kailangan. Kailangan niya po ngayon, pera. Okay. At least pagkakataon to na magbahagi ng tulong, magtulungan tayo sa ganitong sitwasyon at nawa ang panalangin namin dumaling si Tatay Berhilio. Salamat po. Maraming salamat. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, sumutok lang sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo. RH number 6, Sherwin Batalparo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Naku, may problema ho ang BIR. Tinanggihan pala ng ni Secretary Ralph Recto yung kanilang hirit na maibaba ang kanila. Bukas pag-usapan yung kanilang target goal. Bukas pag-usapan ho natin yan. Happy birthday kay Attorney Bong Insyong! Paano pa? Paalaman ho tayo, ha? Yung Angel po, si Angel Palmones, nag-iwan sa inyo sa magandang umaga. 2x2 susunod na. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2 minutes before 6 in the morning.